Good day sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, may shoutout muna tayo. Kaibigan, ito ang gawin ko pagkalaan. Lilising ko muna ito para may pagkalaan tayo sisyo po. Medyo malaki-laki na rin ito kaibigan. Tingnan nyo ito. Medyo malaki-laki area nito. Pwede na ito sa mga 50 sisyo kaibigan. Ginawa ko ito parang lang sobra ba dito namin ito sunugin. So ngayon linisin natin para init natin lahat to. Hanggang dito lang po, hanggang dito lang dyan init natin to. Lagyan natin ang net sa taas para hindi sila makalipad po. Medyo okay na rin to mga kaibigan. Tingnan niyo po, ganda po. Pag-usapan natin mga kaibigan ay ito pong kung hindi immunize ang mga alaga natin, sigurado ka na ba na hindi mag-survive ang lahat? Bago natin sagutin yan mga kaibigan ay sagutin muna natin itong tanong sa isang tagapanood natin mga kaibigan na sabi niya, pag magkapatid sa ina, pwede ba daw i-breed? Pwede po, basta hindi lang sila magkapatid sa ama mga kaibigan. Yun lang po, ilang bisis ko na yan ay gawa mga kaibigan kasi pag medyo magkakapatid sila pareho, para magkapatid sila buo sa ina at saka ama, doon na lumalabas yung mga kaibigan, yung tinatawag nilang deformities po o problema sa kanila na lumalabas po na yung magkabaliko yung mga paa, yung medyo kuba sila. Yun ang iniwasan natin mga kaibigan. Kaya nga yung big time breeder na si Dingfer mga kaibigan ay hindi na gumagamit ng malalimang inbreeding mga kaibigan, katulad ng brother sister meeting, yung back to mama, back to papa. Hindi na ginawa. Ang ginawa niya mga kaibigan back to grandfather, back to cousin, first cousin, gano'n, at saka back to auntie or back to sa mga lang mga kaibigan. Hindi talaga katulad ng back to mama, back to papa. Malalimang inbreeding ba mga kaibigan, yung tinatawag nila katulad kay Sir Biboy na hanggang 7-8, hanggang 31-32, gano'n. Ako malalim na po yun mga kaibigan. Pagka problema ka doon, kung wala kang pira, ginagamit mo ganyang klaseng inbreeding, mahirapan ka po. Kaya yun lang mga kaibigan. Ang tanong ay itong ginawa natin ng mga kaibigan, itong ginawa natin ng vlog, content natin ay ito'y tanong po mga kaibigan na kung hindi daw immunize yung mga alaga natin, sigurado na ba na hindi mag-survive lahat? Sa akin naman mga kaibigan, tayo naman ay backyard dati, hindi naman tayo immunize, pero pag in-immunize mo talaga yung manok mo, may tendency talaga mga kaibigan na mabuhay lahat. Pero pag hindi immunize ang isang manok mga kaibigan, may tendency din na hindi mabuhay lahat po. Kasi ang isang manok mga kaibigan na hindi siya immunize po, pag magkasakit yung isa, ay madali lang po siyang mga kaibigan, madapuan ng sakit yung mga kasamahan niya po. Kaya hindi sila mag-survive, lalo na pag matamaan sila ng fowl cholera. Mahirap na yun mga kaibigan. Tapos hindi sila immunize, ay lahat yan mga kaibigan ay talagang mamamatay po. Kahit ano pang ibigay mo dyan mga kaibigan, lalo na matamaan ng mga NCD, yung mga fowl pox, mahirapan ka doon mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, pag medyo okay lang yung kung medyo kunti lang yung manok natin, mayroon namang wow manok na medyo may probiotic saka prebiotic mga kaibigan, medyo mayroong shields mga kaibigan na sa mga sakit. Pero pag hindi immunize ang manok mo, ako na may galing dyan,
Pag hindi immunize mga kaibigan, ay talagang magbigay ka talaga ng antibiotic po. Weekly mga kaibigan. Ito yan, baka mag-survive. Pero kadalasan sa observa ko mga kaibigan, mag-survive dyan pag yung mga babae talaga mga kaibigan. Kasi ang mga babae, mahirap sila kapitan ng sakit mo. Katulad dati, mag-immunize ako. Immunize ko lahat. Yung mga babae, hindi ko na mga kaibigan, yung mga inahin, hindi na po. Kinabukasan, wala namang mangyari mga kaibigan. Pero ang immunize mo, yung mga babae lang, huwag yung mga lalaki, di ba kinabukasan mga kaibigan. May makita ka medyo malulungkot mo. Iba yung baka ang immune system ng mga babae mga kaibigan ay medyo medyo sila, tawag doon, matibay po. Kaya yung iba mga kaibigan sa big time farm, bago nila isalang sa breeding, ay talagang mag-immunize sila mga kaibigan ng mga lasuta. Kasi pagka inain mga kaibigan ay immunize mo, madala na yung mga kaibigan, yung sisiw nila. Parang kasi sila sa immunity po. Madala yung medyo matibay na rin yung mga sisiw mga kaibigan paglabas po. Kaya yun ang mga ginagawa sa mga big time breeder mga kaibigan bago nila gamitin sa breeding. I-immunize muna nila yung mga inain po para paglabas ng mga sisiw mga kaibigan ay dala-dala na nila yung immunity ng isang manok mga kaibigan. Medyo may proteksyon na rin sila sa mga sakit paglabas nila po. Kaya yun lang mga kaibigan, yun lang ang ating may ambag sa usaping ganyan po. Pero pag medyo marami-rami na yung mga kaibigan, sisiyo, katulad maabot na ng 20, 30, ay talaga mag-immunize ka na dyan mga kaibigan. Kailangan na yun kasi sayang lang din po yung pagod mo mga kaibigan pag pinabayaan mo lang po. Kasi pag immunize isang manok, ay talagang protektado po sila sa lahat ng mga sakit po. Kahit lang mga kaibigan, kahit lasuta lang. Or kasi ngayon wala na daw lasuta. Tulad dati, bumili ako, wala na daw. Na daw mga kaibigan, yung Clone 30. Dala na yun siya kasi dati mag-immunize tayo ng B1, di ba? Tsaka pagkatapos yung pagdating ng ilang weeks, lasuta, di ba? Ngayon mga kaibigan, parang inahalo na nila mga kaibigan. Clone 30 na ang tawag po. Ako dito, mag-immunize ako, Clone 30, tapos gumburo. Pagdating na isang buwan mga kaibigan, foul pox po. Yun lang. Tapos pag pinagala mo na, mag-immunize ka ulit ng yung tinatawag na lasuta mga kaibigan. Wala na, Clone 30 ulit mga kaibigan. Yun lang po. Napakasimple lang mga kaibigan. Tayo gilid boys lang Pero mabuhay naman. Ngayon may ginawa tayong parang nililinisan ko pa mga kaibigan doon sa likuran po. Gawin ko pagalaan ng masisiw mga kaibigan. Para meron naman tayong pagalaan po. Kahit napakaliit na area lang, pero okay na yun. Kaya para dalawa na yung pagalaan natin po. Yun lang mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to. Ako'y nagpapasalamat sa mga palaging sumusuporta sa atin, nanonood sa atin palagi. Ito pa pala mga kaibigan. Kasi kahapon may nagsabi sa akin na about sa conditioning po. Kasi yung B12, Rubicon, B12 dito talagang walang hintong katanungan. Kasi mga kaibigan, sabi nila hindi na ba mag-inject. Ilang bisis ko na yan, mga kaibigan. Hindi natin na masisisi yun kasi parang pag tayo yung magmamanok o marunong na mag-kondisyon, parang nakulangan mga kaibigan kung walang injectable vitamins po. Pero huwag na kayo mag-isip ng gano'n mga kaibigan. I-try ninyo na lang na dalawa lang. B12 at saka Enerbon lang mga kaibigan. Last bigay Enerbon. Diba makita nyo ang resulta mga kaibigan. Yun lang talaga, wala nang ihalo na injectable o ano man yan. Pabayaan nyo na lang yan mga kaibigan yung sinasabi ko po. Tingnan nyo ang resulta mga kaibigan. Diba magulat kayo po. Talaga super mga palo at saka lumalabas talaga na lumalagitik yung mga palo mga kaibigan. Ako, magulat ka po. Napakaliksi ng manok mo. Totoo yan. Ilang bisis ko na yan sinasabi mga kaibigan. Pero kasi pag marunong ka na mag-kondisyon mga kaibigan, parang nakulangan ka kasi dalawa lang Yan ang kinakantin ko dati mga kaibigan, yung title ay pobreng conditioning mga kaibigan. Kaya nga tinatawag na pobre kasi mura lang, dalawang lang po. Pero pag marunong ka magbigay, kung paano ibigay, kung paano ka mag-skip ng days mga kaibigan, 3 days before the fight, yun lang ang last bigay mo po. Pag sinunod mo yan, magulat ka sa resulta mga kaibigan. Totoo yan. Ayan lang po. Good morning sa ating lahat po.